Good day sa inyo mga ka-riders. So for today's video pala ay may re-review na naman tayong motor at nasa harapan natin ang 2024 model na Suzuki Raider 150 Fi. So fuel injected itong re-review natin ngayon at alamin natin kung ano nga ba ang meron sa motor na ito. So kung nagbabalik ako muna ng ganitong motor ay panoorin mo ang buong video at ating alamin ang specs and features ng motor na ito. At blue pala ang re-review natin. Isa ito sa bagong version ni Suzuki Raider Fi na pwede nating pagpilian ngayong taong 2024. Syempre, unahin natin agad ang kanyang unahan na bahagi. So dito sa kanyang ulo ay ganun pa rin naman at walang pagbabago. Gumagamit pa rin ito ng bulb type sa kanyang turn signal light at LED pa rin ang kanyang headlight. Wala namang nabago dito sa kanyang headlight kundi yung kanyang kulay lang mismo. At kahit wala pa rin itong pagbabago ay napakaganda pa rin talaga ng itsura ng Raider Fi. Kita mo pa rin talaga ang presence niyan sa pagiging sporty look, aggressive at premium tignan. Pero kahit bulb type pa ang gamit ng kanyang turn signal light ay napaka-visible pa rin yan sa gabi. At ang suspension naman sa unahan ay naka-telescopic fork pa rin ito at napakaganda ng bouncing nito guys. Preno naman sa unahan ay naka-dual piston caliper disc brakes at meron tayong wavy design disc dito na malaki pero maganda pa rin ang stopping power niyan kahit wala yung ABS at may size tayo dyan sa kanyang gulong na 7090 by 70 at tubeless na yan guys. Syempre napakaganda rin talaga ng kanyang mugs at kita natin yung kulay niya ay meron itong parang gold na parang choco brown ganun. Basta yun pero matibay yung mugs nito guys at garantisado na. Syempre binagay na rin yan sa kanyang body decals. Kita naman natin yung kanyang decals. So decal graphics lang talaga yung nagbago dito sa bago nilang Raider 150 Fi at yung kulay. Matte blue nga ito. At dito naman sa taillight guys, gumagamit pa rin ito ng bulb type at napakaganda pa rin talaga ng disenyo ng taillight niya dito. At napaka-visible pa rin yan guys kahit gumagamit pa rin yan ng bulb type. Ay sobrang kita pa rin yan sa gabi at napakaganda talaga ng itsura ng kanyang design dito sa kanyang taillight. At meron din tayong plate light dito guys para sa ating plaka. Tinesting ko nga pailawin yung turn signal light niya at makikita ninyo na napaka-visible at napaka-angas talaga dahil built-in ito kumpara sa mga built-out. At syempre ang suspension niya dito sa likuran ay naka-monoshock, swing arm at chain drive naman yan guys. At napakaganda talaga ng play ng kanyang shock dito sa likuran kasi kung nakasakay na kayo sa Raider ay napakaganda talaga at hindi siya matagtag. At dyan naman ang size ng kanyang gulong, meron tayong size na 8090 by 17 at tubeless na rin yan guys. So IRC ang totak niya guys, so goods na goods at matibay ito. Pero ang disadvantage ko lang nito ay madulas ito guys kasi meron akong Raider. Pre, yan naman guys yung size ng kanyang sprocket dito sa hulihan guys. So meron siyang 38T. So 38 lang na yung ngipin ng kanyang sprocket sa hulihan. Ikumpara natin sa Raider Carb mas maliit yung sa Raider Fi. Compare sa Raider Carb ng 43 yung ngipin nun. So yan naman guys yung itsura ng kanyang change pedal dito at yan naman yung back ride footrest niya. So pares lang din siya sa Raider Carb at dito pa rin yung kanyang seat opener dito, so may susian siya dyan, so dyan mo siya mabubuksan yung kanyang upuan. Ayan, so ganyan lang siya guys, wala siyang lagayan, wala siyang storage pero meron tayong toolbox dito or tools dito in case lang na may masiraan tayo, meron tayong tools. So meron tayong tangke dito, so wala na, battery na yung doon sa kabila. May fuel tank capacity naman ito guys na 4 liters, so napakalit lang talaga yung tangke niya, so expect na natin yan dahil slim body yung kanyang design talaga ng Raider Fi, so maliit talaga yung tangke niya. Pero kahit papano guys, meron tayong storage nito na maliit sa kanyang batok guys. So kasya dyan yung mga papel katulad niyan kung may papers ka or wallet, cellphone, pwede dyan. While unlike sa Raider Carb ay walang-wala talaga. So ito kahit paano meron siyang storage na maliit. So dito guys sa kanyang mga pindutan, kita natin sa kabila meron tayong electric start dyan. At dito naman sa kabila ay meron tayong high and low. Meron tayong patayan ng ilaw. So meron pa siyang patayan ng ilaw at turn signal light at busina. So yan lang yung mga switch natin na pwede nating makita sa Raider Fi. Syempre gumagamit pa rin ito ng shutter key. So susi pa rin siya guys, hindi pa siya keyless. Pero pwede mo naman siyang ilock guys para sa mga malilikot na kamay, nakawatan. Ayan, mayroon tayong safety features dyan guys. At itatry naman siya natin ngayon guys. So naka fully digital meter panel gauge na nga ang gamit sa motor nito at kitang kita na ito sa gabi. At kung iilawan natin guys yung ating headlights guys ay magiging pula yan guys. Itatry natin guys. So kapag iyon natin yung headlight niya guys ay magiging pula. So magiging visible talaga yan sa gabi. So ganyan siya guys kapag naka-on yung kanyang headlight or park light.
So, umiilaw siya ng pula. So, kung gusto mo talaga ng motor na slim at napaka-aerodynamics ng design, isa ito sa marirecommend ko sa inyo dahil slim body lang ang Suzuki Raider 150 Fi at napakalakas ng makina nito guys. Sa ganito kaliit na motor ay napakalakas nito kaya tinawag itong the king of underbone hanggang sa ngayon. So, kahit 2024 na ay marami pa rin bumibili or tumatangkilik sa motor na ito dahil sa kanyang design at itsura at talagang malakas na makina at garantisado na rin ng motor na ito guys dahil napakabilis nito sa isang 150cc na motorsiklo kahit sa ibang kakompetensya niya ay hindi ka pa rin lugi kapag ito ang gamit mo. Siyempre sa forma pa lang ay panalong-panalo ka na dito kaya kadamihan ginagawa ito pang motor show at pang drag race dahil sa malakas na makina na meron ang Suzuki Raider 150 Fi. At kadamihan din sa mga gusto magkamotor ay ito rin ang kanilang choices guys. So hindi naman lahat pero yung mga Gen Z ngayon ay ganitong motor ang gusto nila. Raider 150 Fi kahit na may sniper pero nangingibabaw rin talaga yung Raider Fi. Isa rin ito sa nagustuhan ko guys dahil meron pa rin itong kickstarter. So kung malobat man tayo, hindi tayo mga ngambanda, hindi mapapanda rin motor dahil meron pa rin itong built-in na kickstarter. So goods na goods yan. Para naman guys sa presyo guys, so nagkakahalaga ito ngayon sa 119,900 pesos. So available na to dito sa Alabang branch na Motor Trade. So kung balak nyo kumuha, punta lang kayo dito sa Alabang branch Motor Trade. So overall guys is napakaganda pa rin naman talaga ng Raider Fi kahit na wala itong pagbabago at decal graphics at kulay lang talaga ang nagbago dito. Kahit na sobrang tagal na nito ay maganda pa rin talaga yung Raider Fi. Yun lang sa opinion ko. So hopefully next time makakita na tayo ng new version ng Raider 150 Fi na bagong version. Yun lang guys, maraming salamat sa inyong panonood. Don't forget to like, share, and subscribe sa my aking YouTube channel para lagi kayong updated sa ating mga bagong videos. At para sa susunod na review, abangan.